Hello, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito naman sa amin, napakaganda ng panahon, mainit na medyo may hangin. Ngayong araw na ito, naisipan ko na ipakita ang mga presyo ng mga ibang products dito. Mga basic needs namin dito. Na binili ko sa iba-ibang bilihan dito. May discount supermarkets, yung iba naman ay sa Asian market dahil mga products natin or Asian products. So, ang ginawa ko para hindi na matagalan, dinaretsa ko na, tinuos ko na sa pesos ko na, kinonvert ko na. Hindi ko na sasabihin from euro tapos i-convert ko on the spot kasi mas matagal. The last time ganun ang ginawa ko, diba? Habang nagre-register ako, isa-isa ko pang kino-compute. Hawak ko pa yung calculator o cellphone. So, ginawa ko, dinirect ko na sa ano. Since ang exchange rate ng euro to PHP or pesos ay hindi stable, so, ginawa ko, nilagay ko dun sa gitna. Kasi, chinek kong rate ngayong araw na ito ay nasa 64.80 something cents. So sabihin natin halos 65 na ho ang palit ng 1 euro to pesos. Kaya anong ginawa ko, dahil ito namang mga products na ito ay binili ko nung mga nakarang araw pa. So nung time na binili ko ito, maaaring ang palit ay 63, 63.50. So nilagay ko sa 64 dahil ngayong araw nga na ito halos 65 na. Para nandun tayo sa gitna lang. Kasi iba-iba naman pwedeng bumagsak, di ba? 62, parang dollar din. Pwedeng mag-62 lang, pwedeng mag-62, tumaas, bumaba. So, eto na. Hiniwalay ko yung ibang items na sa freezer, mamaya ako na ilalabas kasi matuto na. Tsaka yung iba, nabuksan na namin, nakain na namin. So, anyway, sinulat ko pa rin dahil alam ko pa rin yung presyo dahil na-recover ko yung resibo. Simulan nun natin dito sa Asian market kasi konti lang yung binili namin doon. Kasi dito meron silang mga tindahan, kung hindi Thailandese, ang may-ari, Chinese. So yun ang pwede namin bilhan ng mga ganito. Meron din yung Filipino na yun nga lang, depende sa kung saan ka nakatirang lugar, kung saan sa'yo mas malapit, syempre doon ka na pupunta. Although gusto mo suportahan yung kapwa mo Pilipino, pero minsan kasi sobrang layo talaga sa bahay namin. Lalo na pag nakakotse, mahirap kasi ang parking, lalo pag sentro, nasiksikan. Hindi ka talaga kahit saglit lang, hindi ka makakapark, baka mag-risk ka pang mamultahan. So mag-ingat na lang, diba? So doon kami sa kaya naming mag-park kahit saglit na saglit. Kaya mabilisan ako pag bumibili ng ganito. Naiiwan yung asawa ko sa kotse, umiikot-ikot lang siya, hindi nga siya nagpa-park halos eh. Kaya hindi pwedeng mag-isa lang talaga pupunta. Halimbawa siya lang, kailangan may nasa kotse, may bababa. Kasi hindi naman kasya minsan sa motor lang. Sa motor namin, kung maliliit na bagay pwede. Pero halimbawa bigas, kahit bigas ko kasi di ba, yung bigas na galing sa atin, masarap, no? Iba kasi yung profumato, yung, ano ba yung tawag sa atin yun? Yung basmati, mga ganun. So, simulan ko na ho. Hindi lang papatagal-tagal. Etong corned beef, okay lang na may pakita. Ito ang favorite naming brand dito. Kasi matagal nang meron dito nito. Ang laman nito ay, saan ba yung aking? Salamin. 340 grams. Maalat ko ito. Kaya pag niluluto ko, hindi na ako nag-aasin. As much as possible, sinasamahan ko ito ng patatas at maraming sibuyas para ma-neutralize yung alat. Rich in sodium. Bihira lang kami kumain ito. So, corned beef. 288 pesos. Sa palit na 64 yung sinasabi ko. No? For 4.50 sa euro. 4 euro and 50 cents. Isipin nyo, nung panahon, dumating ako dito siguro mga 3 euro lang ito, taas na. Hindi yata pati nung dumating ako siguro 10 years ago lang, mga ganun. So, syempre tumaas na lahat. So, 288 pesos. Sa palit na yon.
toge na niluto ko na. 2 supot yun. tig €1 ang isa. So, dinalawa ko kasi ang tingin ko dun ang isang supot no na maliit. Yung nasa isang vlog ko yun. 2 balot bali yun na puno yung kawali ko. Siguro ho nasa ano yun, 200 grams. Baka wala pa. Sabay medyo mabigat din pala yung pagkamera. Siguro 200 grams ang isa. Sabihin mo na 400 grams yung dalawang yun. 128 pesos. So wala pang kalahating kilo. So, hindi ko na may papakita kasi nailuto ko na. Nakain na. Etong nagaraya, dito ako na-amaze. Kasi ang nagaraya sa atin, naloloka ako sa presyo. Di pa napakamura. Parang 30 pesos, 35. Sabihin mo ng 60 pesos pa. Itong isang pirasong ho ito ay 115.20. So, yun. Then, pansit canton, 153 pesos, 0.60. Bihon, 140.80. 454 grams. Less than half kilo ito. Itong bihon. Ito namang canton ay mas kuunti ito. Usually kasi mas mahal ang pansit canton, diba? Alam ko naman kasi na ang ingredients nito ay iba kaysa dito sa bihon. 227 grams. Kalahati lang ng bihon. Tsaka may egg noodles ang tawag sa pansit canton, diba? So, ang ingredients nito mas mahal. So, yun. Ang pansit canton, 153.60. Ang bihon ay 140.80. Hindi ko na tingnan ko kung pwede kong isulat sa vlog, pwede kong isulat para mas malinaw. Ito naman, binili naman namin to sa discount supermarket, yung sa vlog ko rin ng karaan na malaki yun. Multinational yun. Lidl ang tawag. Ito ho, coffee, instant coffee. Ang katumbas na sa atin to Nescafe. 200 grams, malaki lang talagang bottle. Kasi di ba magaan ang coffee, kaya akala mo ang daming ang laki-laki, pero 200 grams lang naman ang laman nito. Dito na tayo sa 268.16 to 268. Ito ho. Hindi naman kami laging gumagamit. Hindi naman kami gumagamit talaga nitong instant coffee. Nakita ko lang na medyo naka-promo. Since summer na, magsa-summer na talaga dito. Pwede namin gawing frappe. Yung lagyan ng ice cubes, tapos gatas, di ba? Masarap. Parang presko. Kasi minsan sabi ko baka gusto kong mabilisan. Although hindi na ako sanayan dyan ko dito. Sanay na ako sa Italian coffee na niluluto sa mocha pot. Then, honey. Honey, my love, so sweet. Ito ay 1 kilo. 1 kilogram. 287.36 pesos. Water, mamaya na itong nasa rep to. Noodles. Ang discount supermarket na ito ay meron silang mga nagbebenta ho sila, may corner sila doon ng mga Oriental products. So nakita ko ito ng emergency. Minsan pag gusto ko ng may sabaw, mabilisan din na dito. Hindi ba 3 minutes, 4 minutes luto na ito. Isang confection na 4 roll naman ito. 120.96 pero 4 naman. Ang flavor ay prawn. Ito na lang ang nakita kong gusto kong flavor. Ayoko naman kasi mga flavor ng mga vegetable, mga ganun-ganun. Yung parang mga pang-vegetarian. Ayoko ng ganun. Wala akong lasa yung para sa akin. So, eto, 4 naman to. Mura ito. Kahit, kasi pag sa Oriental Market ako bumili, o Asian Market ng ganito, medyo mahal na rin. Tapos, hindi ko alam ba. I-try ko rin yung quality nitong gawa ng Lidl. So, ano pa? Tahini sauce.
gagamitin ko sa Dubai chocolate na pinaplano kong gawin. Hanggang ngayon hindi ko magawa-gawa kasi yun nga, yung pumunta kami, wala akong nakitang out of stock yung chocolate nilang fondente, yung black, ano ba ang fondente nga pala? Fondente ko sa Italian. Yung dark chocolate ang kailangan ko. Ito kasi nabili namin, nabawasan na namin, nakakain na namin kasi masarap talagang kainin yung dark chocolate kaysa dun sa may milk. Hindi masyadong matamis kulang na itong akin, kaya pumunta kami para din maghanap out of stock. Pero ito nabili kong tahini sauce, 191.36. Ang alam ko ay sesame, ang base nito ay sesame seeds. Ayon sa ingredients ng Dubai chocolate, kailangan ng tahini sauce, tsaka pistachio. And then, ito, nabuksan ko na. 100 grams lang ho ito, snack. 28.80. Hindi ko nagustuhan. So, hindi na ako bibili nito. Sobrang alat. Yung flour, ginagamit ko sa pagbe-bake, nasa 56.96. So, halos 57 pesos ito. 1 kilogram. Pwedeng gamitin sa mga tinapay na matamis at sa bread na, yung salty bread. Ano pa? Nasabi ko na yun nandito. So, ice cream. Magkakaibang flavors ito. Nasa half kilogram. Ang ganito kung half kilogram, 191.36. Ang flavor nito ay fior di latte. Parang gatas lang. Then, baga white lang. Walang masyadong halo na kung ano. Ito naman ay nocciotella. Kumbaga yung nocciole, yung ginagamit sa Nutella. Tsaka may kasamang Nutella. May chocolate, tapos may lasa ng hazelnuts nga palang nocciole. So, ilagay ko muna sa freezer. Dito naman tayo sa juice. Ito, maganda ko ito. 2 liters ito, napakalaki nito. Iba-ibang fruits ang flavor, tapos hindi masyadong matamis, kaya gusto ko. 114.56. Sa tingin ko hindi mahal kahit sa Pilipinas i-compare. Hindi mahal kasi 2 liters. Napakarami talagang laman. Ito naman pakwan. Watermelon. 241.28. Yung isang buo. Nahati na ho. Maliit ito. Ang tawag dito baby watermelon. Yung maliliit lang ito. Di ba dito may sobrang lalaki talaga. Ang kilo nito ay 0.8. Ang per kilo 88.96. So, syempre ito sobra sa isang kilo dahil mabigat nga ang pakwan. So, 241.28. Nakain na yung kalahati. What else? Ito ay cheese na maliliit. Ayan ang laman yan. Let me show you the way. Ito. Parang pang snack, pampalaman. Marami ho itong laman. Tingnan nyo, layer yan, oh. Meron pa yan sa ilalim. Kapal yan. Bali dalawa o tatlo yatang ganito na 3 layers yata ito. Bali, ang laman, 24 hong ganito. 24 pieces ang laman. 223.36. Ang lasa ho nito ay kahawig ng yung Kraft, yung cheese natin, yung Eden, yung mga ganun. Maliliit lang, kumbaga naka-ready na kahit sa mga bata. Nababalatan mo, tapos ipalaman o kaya kainin ng ganun. Yun.
Meron din yung mas maliit nito na version. Kinukuha namin yung malaki na kasi pang snack ng asawa ko ito. Tsaka minsan pag ginagamit ko rin ho ito sa chicken macaroni salad. Dahil yung wala naman kami nung ano, diba, yung mga cheese dyan sa atin na yun dapat ang ginagamit, yung Kraft, yung Eden. Siguro meron nung nabibili sa Asian market, pero bakit pa noon ako pareho lang ang lasa. Baka minsan masarap pa yung dito nabibili products dito. May kaibigan ako noon na sabi niya, mas gusto niya raw hotdogs dito kaysa sa Pilipinas. Dahil unang-una raw mas healthy, tsaka hindi naman talaga healthy yun. Anyway, compared sa atin, dahil sa atin ay may food color, kaya pula. Dito kasi may mga hotdogs, lalo na yung mga imported from Germany na nakakarating dito, nabibili dito sa discount supermarkets. Wala ko talagang kulay, hindi pula. Tsaka hindi less salty, tsaka less ang paminta. Lasang-lasa sa atin, di ba, ang paminta sa hotdog. Kaya masarap yung hotdog sa Pilipinas dahil maraming paminta yun, tsaka maraming betchin. Malasang malasa, masarap kainin pero paminsan-minsan. Wag araw-arawin. So yun, so ngayon, yun muna ang message-share ko sa inyo. Yung iba kasi nasa tiyan na namin eh. Ay, meron pa pala ako ditong ano. Meron pa pala. Wait. Ayun. Meron pa yung ano. Alam niyo yung tostado kung tawagin sa Pilipinas. Tostado na tinapayo, yung crunchy. 245. Ito po yun. Ito yung, ang brand na ito ay quality brand. Hindi ito yung discount brand. Available din naman sa mga discount supermarkets yung mga ganito. Meron na rin sila. Kasi nung bagong bukas sila, wala ho, talagang exclusive brands lang nila. Tapos nagsimula nang magkaroon ng mga Italian brands. Nagbebenta na rin sila. Kaya minsan, madalas din mag-promo sila doon ng mga products ng Italian products. So, pag natsyempohan mo, maganda. Kaya bumibili na ako ng pagka natapatan ko. 630 grams ito. 4 po itong ganito. Apat na ganito ang laman. Ayan. Di ba tostado? Ayan ang laman. Pinapalamanan ko, but ang mahilig lang naman ako sa butter tsaka yung honey. Kaya like kami may honey. Pag meron dyan, marmalade, masarap din. Yung iba, kadalasan dito, ang hilig nila Nutella. Bali, 4 yung ganito ang naman nito. Yun nga sabi ko, 630 grams. Mahigit pa. Ang presyo ay 245 euro. 245 multiplied by 64 nga lang tayo. 156.80. 156.80. Ngayon, kayo ang humusga kung saan ba mas mabigat ang bilihin, kung dito o dyan sa Pilipinas. Kasi lagi nilang sinasabi sa Pilipinas na mabigat sa bulsa ang mga bilihin. Kung ako tatanungin, siyempre sa kinikita ho dyan, hindi sumasabay yung gastos, yung cost of living, hindi kaya ng suportahan ng pasok ng pera, yung salary ng mga pangkaraniwang trabahador. Dito ho kasi kahit ang trabaho mo hindi ka white collar job, hindi ka professional o ano, kahit ang nasa ano lang kami, yung middle na ano, kahit anong trabaho, kahit hakot ka ng basura, sumasabay naman dito yung mga presyo, yung cost of living dito, sumasabay naman yung doon sa sweldo. Kaya naman, sa basic needs, kaya naman. Depende na lang kung magluluho ang isang tao. Kasi yun, hindi na yung basic needs, yung mga bags na mga mamahalin, yung mga signature na mga damit, sapatos, mga alahas. Luho na ho yun. So, pag lavish life, ang way ng pamumuhay mo, mahilig ka magbakasyon, mag-travel, 'di ba? Mas mura. 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 'Di ba?
kumain sa labas, hindi na siguro kakayanin kapag ang trabaho mo ay pangkaraniwan lang, sumusweldo ka lang ng let's say 1,000 to 1,500 ang income ng isang tao, tapos magre-rent ka ng bahay. So depende ho yun. Kung dalawa kayo, syempre much better dahil dalawa kayo nagtutulong sa gas sa pagme-maintain ng buhay nyo. Siyempre, iba ho. Tapos, siyempre, dalawang tao o isang tao man sa isang bahay, pareho lang ho ang upa nun, hindi dadagdagan. Minsan, dinadagdagan lang yun dun sa mga parang espesye tinatawag dito. Kasi halimbawa ako, mag-isa akong umupa, inaano yan nung may-ari ng bahay, yung konsumo sa tubig, sinasama na kasi nila yan, hindi naman humalang tubig dito, yearly ang bayad niyan. Dahil yung mga iba namang expenses dito, like yung bayad sa kuryente, tapos sa gas, tsaka heater, nakabukod ho yun, darating yun, babayaran mo talaga, ikaw talaga magbabayad nun. Yung may-ari, yun, hindi na yun nila, hindi ka na padadalhan nun ng ano, isasama na nila yun sa upa. So, syempre, mag-a-adjust yun, depende kung ilan ang titira. Halimbawa, kausapin ka may-ari, isa lang ako. So, ibabase niya lang sa akin yung konsumo ng tubig. Pero pag sinabi kong dalawa kami o tatlo, dadagdagan niya ho yun dahil lalaki yung konsumo namin sa tubig. Wala naman siyang pakialam dun sa mga bills dahil kami na ang bahala dun sa mga konsumo namin sa paggamit ng mga domestic appliances, no, sa kuryente. So, syempre ho, pero sa upa sa bahay, isa man ang tumira o dalawa, pareho lang yung rent, yung talagang basic na upat talaga yung presyo ng bahay. So, mas magaan. Kung dalawa kayo, mag-asawa kayo, o magkaibigan kayo, magsasama kayo sa isang bahay, mag-share kayo sa upa, diba? Mas magaan. Sa case naman namin ho, ang asawa ko naman nag-shoulder ng upa. Lalo ngayon, wala naman akong trabaho. So, yun ang isa sa mga parte ng pamumuhay namin dito sa lugar na ito. Just be wise in spending and planning. Though ako naman hindi ko pala plano masyado hindi naman ako yung mayat-mayari nagtutuos, naglilista kung ano ba ng gastos ko. I mean to say, maghinay-hinay, di ba? Kasi noon, tatrabaho pa ako, dalawa pa kami may income. Ang bakasyon dito ba? Dito lang naman sa ano. Pero gastos pa rin yun dahil mahal ho dito sa Italy magbakasyon. Mahal dito ang mga hotels, just like one night. Ang kadalasan na presyuhan nila dito, 90 to 100 euro. Isang gabi lang yun na natulog sa hotel. May mga mura-mura ka makikita, mga B&B, mga Airbnb. Tsaka yung, minsan mga pinaupahan nilang yung mga private, ganun, na mga bahay din talaga, tapos paupahan nila. Pero nandun tayo, naglalaro dun siguro pinakamura namin nakuha so far, mula sa mga pamamasyal namin ginawa. Pinakamura siguro namin nakuha 80 euro, isang gabi. So yun ang malaking gastos. Tapos syempre kakain ka sa labas, di ba? Lalo na kapag ang nagstay ka sa isang bahay na hindi ka pwede magluto. Pwede ka naman bumili ng luto na. Pero syempre, pag nasa bakasyon, ganun ang ano mo ang gusto mo talaga. Kaya kang nagbakasyon, ayaw mong mahirapan. Though sa akin, walang problema yun. Dahil sanay naman ako magluto. Pero syempre, ang partner ko, gusto niya yung pagbakasyon, kakain sa labas, ganun, magre-relax, wala kang gagawin, tulog lang, punta sa dagat, mamasyal, maglakad, kumain. So, yun, syempre, adjust mo yun, no? Sabi ko nga, na-adjust ang mga ganyang bagay. Kaya mong kontrolin yung gastos mo. Pero ang hindi mo makontrol dito, yung upa ng bahay, hindi mo yun basta-basta mababago. Kung ang upa ng bahay, ganun ang presyo, hindi mo yung pwedeng baguhin bukas. Siyempre, mamimili ka rin kung anong klaseng bahay ang kaya mo upahan at yung komportable ka rin. Tsaka yung saang area, depende sa malapit pa sa trabaho. Ako nga malayo noon, pero okay lang dahil dito naman sa lugar namin, napakaraming sakayan. Kahit wala kang kotse rito, mabubuhay ka rito. Hindi kami yung mga nasa lugar na ang lalayo na hindi na inaabot na pag wala kang sasakyan, hindi ka na makakapunta ng ibang lugar.
So, medyo na-distract ako dahil napansin ko sa likod ko duman yung asawa ko. Anyway, ano naman. Yun nga, ang sinasabi ko pala, yung pag once na pinasok mo na yung isang kontrata ng pag-upa ng bahay, yun na yung presyo nun. Hindi mo yun mababago. After 1 week, siyempre may mga kontrata din kami pinirmahan di dyan. Hindi ka nga basta makakaalis, kailangan magbigay ka ng tinatawag na pre-aviso. Yung magpapaalam ka, tapos padadaanin mo na 3 months, 6 months. Depende rin yung sa usapan nyo. Kung mabait ang may-ari, tapos may ipapalit ka naman, meron kang kaibigan o kamag-anak na gustong pumalit sa'yo, ang problema yun. Then, ang ma-adjust mo, yung magastos mo sa mga pagkain, sa mga bilihin, at lifestyle. Di ba? Di bawasan ang gala, bawasan ang pagbili ng mga hindi naman necessary, hindi naman needs, kundi kumbaga wants na lang. Yung wants, diba, iba yun. Yung needs talaga, yung hindi mo talaga maalis, basic needs natin. Siyempre, may mga gamot din na hindi libre. Maraming libre dito, buti na lang. Maswerte kami rito, maraming libreng gamot. Pero yung ibang gamot, hindi yung pwedeng malibre. Adjust yun. Pero wag naman itipirin ng pagkain dahil importante, kailangan talaga natin kumain ng tama. So, prioritize natin yon, no? Yung health natin. Pero yung the rest, hindi ko nababanggitin, pero ako naging ganyan nung panahon. Bili ng ganyan, ng ganito. Hindi ko naman kailangan talaga pala. Hanggang sa dumami, nag-accumulate. Hindi mo yun marirealize pag bata-bata ka pa. Dahil hindi ka pa nag-iisip na balang araw, mas kailangan mo na meron kang ipon kaysa dun sa mga yun na wala namang value. Hindi mo naman yun mapepera. Pagdating ng araw, may iba na sira lang na hindi nagamit, di ba? Hindi pa ako wise ako noon. So, ngayon, nare-realize ko yun. So, huli na rin para magsisi. So, let it be. Then, inaano ko na ngayon talaga, hindi na ako halos bumibili ng bago. Yung mga kung anong damit ko noon, yun na yung sinusuot ko dahil kasya pa naman sa akin. Hindi naman halos nagbagong pangangatawan ko. Yung iba pwede kong ipasa sa pamangkin ko o sa mga apo ko. Dahil ang apo ko, malaki pa sa akin ngayon, matangkad pa. Maliit na nga sa kanya yung pantalon na pinasa ko. Ibinalik na ulit sa akin, papasa naman sa kapatid ko na pumayat kasi kapatid ko, pasa naman sa kanya. Ganun lang kami. So, pero sa ngayon, ayoko nang magdagdag, mag-accumulate. Kung anong meron ako, yun na yung kinoconsume ko. Then, siguro, hindi rin naiwasan. Minsan may talagang gustong-gusto ka dibilhin mo, no? Pero hanggat maaari, ayoko na akong magtambak ng gamit. Talaga. Unang-una, parang yung ulo mo, yung isip mo, parang napupuno nung kailangan ayusin ko yung ganito. Kaya ayos ka ng ayos ang mga gamit mo na hindi mo naman ginagamit. Iilan yung gusto mo lang gamitin ang paulit-ulit mong ginagamit. Yung iba, ilang taon, 5 taon siguro hindi mo man lang isinuot. Di ba? Yung mga sapatos mo, nagbago na yung paa mo dahil syempre pag nagkakaedad, nagbabago, may mga nangyayari sa buhay natin na medyo nababago na rin talaga yung posture natin, yung tapos dati yung sapatos, parang makasya, okay sa'yo, komportable ka, ngayon parang maliit na, bakit? Dahil siguro yung paa natin nagbago na rin yung tsaka hindi na komportable yung ilakad kasi flat. Noon kasi kaya pang lumakad ng flat shoes. Di ba tayo mga Pilipino sanay sa flat shoes. Ngayon hindi na. Sa likod ko, ayoko nang i-risk. So yun, anong gagawin ko, ipapasa ko sa mga pamangkin ko kung sila ay dahil hindi rin lahat naman ng mga tao ay gusto rin magsuot ng ganon. Pwedeng hindi ganon ang style ng pananamit niya o hindi rin siya komportable sa ganon. So sa ngayon ganon na muna. Thank you for watching. Thank you sa mga lahat ng nanonood, nag-subscribe. Hindi ko kilala yung iba sa mga subscribers ko, mga vloggers din silang, never ko silang nakilala. Salamat sa inyo sa pag-subscribe with all my heart. At salamat sa mga pamangkin ko sa Bicol, lalo na kay Mark at kay Brian at si Maurice, sila sa mga anak ng kapatid ko sa Bicol dahil sila talaga yung mga nakita kong sumusuporta sa akin sa channel ko. Alam ko nanonood sila at nagko-comment pa yung iba dahil
by nature talaga yung pamangkin kong yun ay matatalino yun at interesado yun sa mga, marami silang interest sa mga bagay-bagay. Hindi yung sila yung nagsasalita ka, nakikinig lang sila ng parang lumalabas sa kabilang tenga. Sila ko talaga yung marami silang tanong at marami curious sila sa mga bagay-bagay. Kaya na alam ko nanonood sila sa mga vlogs ko, lalo malayo ako sa kanila. Tsaka at least naipapakita ko kung anong sitwasyon namin dito. Sigurado namang interested sila doon sa mga niluluto ko rin. Siyempre nakita nga ni Mark yung toge. Sabi niya, tita, yan po ba yung toge nga? O sabi ko, ito yung toge. Pareho ng toge natin. Kasi di ba akala siguro nila walang toge rito, no? Kasi Italy to eh. Anyway, thank you sa inyong lahat. At sana manood pa kayo uli. At sana mag-subscribe kayo. Bye for now. Keep safe and God bless you all.